Iginiit ng bise na wala silang ginagawang mali. Wala raw nawaldas na pondo at kung meron mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA at kapag may naisampang kaso, haharapin daw nila ito sa korte. Politika raw ang dahilan kaya siya ang puntirya ng investigasyon. Ito kasi yung sa COA, alam naman natin na may notice of disallowance na in-issue ang COA tungkol sa kanyang confidential funds. Ngayon, yung in-issue yung notice of disallowance kasi, pinakita rito ni Congressman Marcoleta na hindi ibig sabihin binigyan ka ng notice of disallowance is misuse na ng pondo. Mali na yung paggamit ninyo ng pondo. Yung kasi yung pinalalabas kasi ng mga bungabatikos dito kay BP Sara dahil nga meron siyang notice of disallowance, ang pinalalabas nila rito, yung nagiging bukang bibig nila, mali daw yung paggamit ni BP Sara. So, iba yung interpretasyon nila doon sa notice na binigay ng COA. Ang sabi naman ng COA, malinaw na malinaw, hindi naman ibig sabihin na merong siyang notice of disallowance. Ano na yun, mali na yung paggamit. So, meron pa nga ritong 60 days si BP Sara para ayusin. Kumbaga ito appealable. So, pwede pa itong i-appeal within 6 months. So, wala pang sign of kumbaga hindi sinabi ng COA na guilty na for misuse ng funds itong si BP Sara. Pero siyempre, yun ang pinalalabas kasi ng mga kongresista nating against sa kanya. Pinalalabas nila na mali yung paggamit ni BP Sara. So, kumbaga yun yung every time meron silang mga hearing, every time may interview sila sa media, yan yung pinalalabas nila na mali yung paggamit ni BP Sara. Which is hindi naman yun yung ibig sabihin ng notice of disallowance ni BP Sara. Sinasabi lang doon na, kumbaga, winarningan lang siya na medyo mali yung paggamit nyo ng pondo, kailangan nyo ipaliwanag sa amin kung bakit sasabihin nyo na hindi mali yung findings nila. So, kailangan mo lang i-justify. So, hindi pa lang siguro nagsasubmit si BP Sara, kaya naglabas ng notice of disallowance. Remember, ang notice of disallowance lumabas August lang. So, September, wala pang 1 month ang nakakalipas. Kaya yung kagad yung ipinupunto nitong mga kongresista. So, kung i-appeal yan, kung bibigyan pa, sabi nga ng COA, meron pa siyang 6 months. So, hanggang February pa, 2025, pwedeng i-appeal ni BP Sara yung notice of disallowance. Pero para dito sa mga kongresista, sign of na yun, ng guilty na si BP Sara doon sa paggamit, sabi natin, misuse ng pondo. Maling paggamit doon ng pondo. So, yun kagad yung ipinupunto. Kaya nga sabi rito ni Marcoleta, gusto nga niya ipatawag lahat ng government agency na merong confidential funds na na-issuean ng notice of disallowance. Kasi, para makapagpagawa nga, diba, in aid of legislation, yan din yung laging sigaw nitong mga kongresista, kaya nila iniimbestigan daw itong si BP Sara. Pero, ang punto ni Congressman Marcoleta, bakit naka-single out kay BP Sara kung in aid of legislation? So, dapat lahat ng agency na merong confidential funds na may notice of disallowance, kailangan imbitahan ninyo. So, from President, PNP, AFP, mga local government, mga under ng executive na merong confidential funds pa, like yung national, yung DND, Department of National Defense, Department of Foreign Affairs, alam ko meron din yun. So lahat yun, gustong imbitahan ni Marcoleta para maging fair. Kasi kung si BP Sara lang yung iimbestigahan tungkol dyan sa confidential funds na yan, napaka-unfair. Para gumawa ng batas, tapos isi-single out nyo lang yung Vice President, yung Office of the Vice President. So, yun yung pinaka-essence nung reklamong iniraise nitong mga kongresista kay BP Sara dahil 11 days lang daw nagamit yung pondo, tapos
dahil doon sa 11 days nagkaroon ng notice of disallowance, parang wala naman din naman sa rules kasi ng paggamit ng pondo kung ilang araw yan. 'Di ba? As long as ginamit mo yung pondo, maipaliwanag mo saan mo ginamit yan, wala naman tayong nakikitang mali doon. Kasi pinalalabas lang nila kasi malaking pera nga naman kung tutuusin, 'di ba? 125 million. Tapos 75 million doon napunta sa pagbili daw di umano ng mga gamit para sa doon sa pagbibigay ng reward. So may mga ganung may mga ganung kwento or yung pag yung medyo malalim pa kasi yung yung pag-process o yung sabihin natin yung napakalawak nung ng kung paano mo gagamitin yung pondo. So hindi lang kasi halimbawa confidential funds tapos may paggagamitan ng ibang pondo. May mga instances kasi na pwede. May mga nabasa tayo, may nakita rin tayong mga sabihin nating mga resulta ng ng kaso, parang ganun na jurisprudence na kinatigan ng Korte Suprema yung paggamit ng confidential funds sa ibang bagay. So may mga ganung resolution na nangyari kaya medyo medyo hindi naman ganun kasalimuot pero pinapayagan. Kaya hindi nga pwede kagad ditong sabihin na guilty kagad si BP Sara doon sa paggamit niya ng confidential funds na napunta doon sa notice of disallowance. So, talagang lang, alam mo yung pinasasama lang nitong mga kongresista, yung yung paggamit niya ng confidential funds na talagang hinahaluan ng politika kasi nga parang ngayon pa lang sinisiraan na para sabi nga ni BP Sara rito parang na to yung nag-i-start na silang mamulitika. So malayo pa yung 2028 kasi hindi naman siya tatakbo ngayong 2025 sa midterm election. So magpapahinga muna siya pero pinaghahandaan na kagad yung 2028 na election. So tinatrabaho na siya ngayon. So parang yun yung pinakapunto rito ni BP Sara. What we're witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privileged speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say, do not vote for Sara on 2028. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Matatandaan sa nakaraang pagdinig ng House Appropriations Panel, umalma si Vice President Duterte nang ungkatin ng mga mambabatas ang tungkol sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Nagrekomenda na rin ang Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit 1 bilyong piso ang OVP budget para sa 2025.